Chapter 2. Araw ng Lunes, kailangan na niyang pumasok. Sinabi niya sa sarili niya na kailangan matuto siyang itago ang damdamin niya. Kundi, tuloy nang mabawala ng direksyon ang buhay niya. Anumang hirap ay kinaya niyang itago ang lahat sa mga kasama. Magkakasabay pa silang nag-lunch ng mga office mates. Panay ang kwento ni Jessica sa mga kasamahan. At sinabi pa nitong bilib na bilib sa kanya. Dahil marami umanong nakipagsayaw sa kanya. Simpleng ngiti lamang ang pinakita niya. Samantala, magmula nang mangyari ang isang bagay na hindi dapat, hindi na rin napaligay ang lalaki. Para siyang sinusurot ng konsensya. Hindi siya makapagtrabaho ng normal. But the funny thing is, he hopes to meet her girl again. To have her in his arms and own her forever. Pero kung paano at posible pa bang mangyari ang bagay na iyon, hindi niya alam. Esperanza lived with her concealed passion until one daring day. 1 month after, delayed ang monthly period niya. Kinakabahan na siya sa maaring dulot niyon. Hindi pa man siya nakakasiguro. Nagpalipas pa rin siya ng 1 linggo hanggang sa talunin siya ng frustration at magpa siyang isang Sabado, magsadya na sa isang klinik para magpa-test. Kung gaano kasaya ang mukha ng doktor nang ibalita sa kanyang nagdadalang tao siya, tinago na lamang niya sa sarili ang panibagong pagguho ng mundo niya. Kaagad siyang lumabas ng klinik at nagpahatid sa taxi pauwi sa inuupahan niyang apartment. Akala niya, matutupad na ang sinabi niya sa sarili noon na hindi na siya iiyak na muli at magiging matapang na sa pagharap ng buhay. Ngunit paano nga ba niya haharapin ang problemang ganito? Kapag medyo lumaki at halata na ang dinadala niya, hindi na siya maaaring pumasok sa opisina dahil pag-uusapan lamang siya. Tiyak na ipatatawag siya ng boss nila at uusisain. Alangan namang sabihin niyang anak niya yon kay Felix dahil kalit na kalit sa opisina niya ang pag-iwan nito sa kanya. Ngunit hindi pa roon ang pinangangambahan niya. Ang sasabihin ng pamilya niya, partikular ang kanyang ama. For a moment, naisip na lamang niyang mas mabuti pang wakasan na lamang niya ang buhay niya. Matapos na rin ang paghihirap niya. Ngunit kaya ba niya yung gawin sa sanggol na wala namang kamalay-malay? Patawarin pa kaya siya ng Diyos kapag ginawa niya yun? Kulang na lamang ay umpog ng dalaga ang ulo niya sa pagsisisi. But she must come up with a decision. Alam niyang isusumpa siya ng ama niya dahil kilala ang pamilya nila sa kanilang probinsya. Ngunit makikipagsapalaran na lamang siya. Kung talaga sigurong hindi siya matatanggap ng pamilya niya, saka na lamang siya mag-iisip na kung ano pa man. A week after, kinausap niya ang boss niya na magre-resign na siya sa trabaho. Hindi lamang ito ang nabigla kundi pati ang mga office mates niya. Ang tanging idinahilan na lamang niya ay pinauuwi na siya ng ama para doon na lamang magtrabaho sa kanilang asyenda. Dala ang isang malaking traveling bag ay sumukay siya ng bus patungong Quezon. Ngunit isang bayan na lamang patungo sa kanila. Bigla nagari ang takot sa kanyang dibdib. Mabait sa mga tauhan ng ama niya. Ngunit matindi ito kung magalit. Naalala pa niya ang isa pa niyang kapatid na lalaki noong minsan itong magkasala. Nagloko noon sa pag-aaral si Ambo at nakatikim ito ng latigo mula sa kanyang ama. Siya kaya, ano ang maaring iparusa sa kanya ng ama? Kung sakaling ang hindi nga siya makatikim ng physical punishment at itakwil siya, wala na siyang iba pang matatakbuhan. Alangan namang hanapin niya ang lalaking estranghero at piliting pakasal sa kanya. At malay ba niya kung sino yun? At kung binata pa ba iyon? Dala ng sari-saring pangamba, nagdesisyon siyang bumaba sa naturang bayan. Madalang ang nagdara ang sasakyan ng mga panahong iyon habang naglalakad siya. Wala ring kabahayan sa paligid. Naglakad-lakad siya bitbit ang traveling bag habang panay naman ang tulo ng luha niya. May ilang metro na rin naman ang nalalakad niya.
nang madaanan niya ang isang tulay. Wala sa loob na tumigil siya at pinagmasdan ng agos ang tubig sa ilalim nito. Ano kaya kung tumalo na lamang ako? Nasa ganun siyang sitwasyon nang mapadaan ng isang kotse. Napansin na siya ni Manny at hindi nito maiwasang muling mapalingon. May 15 meters na yata silang nakakalagpas ng driver nito na biglang tumirik ang sasakyan at bigla itong umusok. Anong nangyari? Sir, nag-overheat? Overheat? Akala ko ba tinignan mo muna to bago tayo bumiyahe? Nainis na sabi ni Manny sa driver. Hindi naman na sumagot ang driver at kaagad na bumaba ng sasakyan at tinignan ang pinagmumulan ng usok. Naputol ang belt, sir. Napailing na bumaba na rin si Manny. What are we going to do now? Napakamot ang driver. Malayo pa naman dito ang kabayanan. San kaya tayo makakakuha ng pamalit? Muling umiling si Manny. Mag-aabang na lamang ako ng masasakyan. Pagdating ko sa kasunod na bayan, maghahanap ako ng aayos niyan at pupuntahin ko rito. Sumunod ka na lamang sa akin pagkatapos. Ibig niyong sabihin, sir, babiyahin na lamang kayo mag-isa patungong Bicol? Mas mabuti na siguro ang ganon. Kanina na-flat ang gulong. Ngayon naman ay umuusok. What's next? Ani Manny sabay dukot ng pera mula sa wallet at inabot sa driver. Wala nagawa ang driver kundi ang sumang-ayon sa amo. Ngunit nakakadalawampung minuto na ring naghihintay si Manny ay wala pa ring dumadaan na maaari niyang sakyan. Nagpa siya siyang maglakad-lakad hanggang sa maalala niya ang babaeng nadaanan nila kanina. Di niya maunawaan ang kakatuwang damdaming nag-udyok sa kanya para bilisan ng mga hakbang at bigla na lamang siyang kinabahan nang abot tanaw na niya ang babae. Nakita niyang binitawan nito ang hawak na bag at parang handa nang tumalon. Miss! Wait! Sigaw niya na agad na nagpalingon sa babae. Natigilan din si Esperanza. Hindi kasi niya akalain na may iba pang tao roon maliban sa kanya. Mabilis naman nakalapit si Manny at agad niyang hinawakan ang braso ng babae. Miss, kung may problema ka, hindi ito ang tamang solusyon. Matakot ka sa Diyos. Umagulhol si Esperanza at sa kawalan ng masulingan ay bigla na lamang siyang napayakap sa lalaki. Napabuntong hininga si Manny at nag-aalangan man, itinuloy na rin niya ang paghagod sa likod nito. Alright, go ahead. Cry if you wanted to. Ganon na nga ang ginawa ni Esperanza. Ngunit sa tingin ni Manny ay wala yata itong balak tumigil. Bahagya niyang inilayo ang sarili sa dalaga at tinukot ang panyo at iniabot sa dalaga. Agad naman iyong kinuha ni Esperanza at pinahiran ng luha sabay singa. Ibinalik niya iyon kay Manny ngunit tuwango lamang ang lalaki. Alright. Baka gusto mong pag-usapan natin ang problema mo, baka matulungan kita. Umiling lamang ang dalaga at muling umiyak. Huminga ulit ng malalim si Manny. Pagdakahinila niya ang dalaga patungo sa isang punong nakatumba at kapwa sila umupo roon. Please, patungo ako ng Bicol ngayon at hindi maatim ng kalooban ko na iwanan ka rito. Kapag nakaisip ka ng masama, uusigin ako ng konsensya ko habang buhay. What will you lose upon talking? Muntik na ngang magpakamatay kung hindi ako dumating. I'll listen. Napatingin sa mukha niya ang dalaga at pilit na inaarok ang sensiridad sa anyo nito. Please? Susog muli ni Manny. Pinili namang kalmahin ni Esperanza ang sarili. At pagkatapos ng ilang sandaling pananahimik, natagpuan na lamang niya ang sariling nagko-confide sa lalaki. My father will kill me. What? Naguguluhan tanong ng lalaki. But why would he do that? Napalunok muna sa Esperanza at hindi pa rin niya maisip kung tama bang sabihin ang lahat-lahat sa lalaking ito. But she has nowhere to go and no one to cling to. Anyway, tama ang lalaki. Ano pa nga naman ang mawawala sa kanya gayong nawala nang ang lahat? I'm pregnant. Huminga ng malalim si Manny.
Hindi rin kasi niya ina-expect na iyon ang sasabihin ng babae. Hindi naman niya itanong, obviously walang maituturing na ama ang bata kung ganun. Your boyfriend turned his back on you? Tumango na lamang sa Esperanza dahil ayaw na niyang ikwento ang nakakahiyang karanasan niya sa ama ng bata. Listen, they are your family for whatever happens. Maaring magagalit sila sa iyo sa umpisa, but later on maunawaan ka rin nila. Lalo pat wala kang matatakbuhan. If they love you, they'll understand you. Pero hindi ito maintindihan ng papa ko. Isusumpa niya ako kapag nalaman niyang buntis ako at walang maihaharap na asawa. Kilala sa bayan namin ng pamilya ko at isa itong malaking kahihiyan. At ang pagpapakamatay ang pinakamabuting solusyon, ganun ba? Muling humikbi si Esperanza. Hindi ko alam. Litong-lito na ako. Bakit hindi ka na lamang manirahan sa ibang lugar pansamantala? Wala akong masyadong kilala. Pinilit ko lang noon ng papa na payagan ako magtrabaho sa Maynila. Isa pa, paano ako magtatrabaho kung ganitong buntis ako? Alright, let me help you. Napatingin muli si Esperanza sa mukha ng lalaki. Nagtatanong ang mga mata niya. Meron akong bahay na maaari mong tirahan pansamantala. Napailing ang dalaga. Salamat, pero tiyak na hanapin ako ng pamilya ko. Halos buwan-buwan akong dinadalo ng kapatid ko sa Maynila para kumustahin. Mag-aalala ang aking mama kapag hindi niya nalaman kung nasan ako. Halos wala nang maisip na paraan si Manny kaya siya man ay natahimik. Maya-maya ay napatingin siyang muli sa mukha ng babae. I forgot to ask your name. Esperanza. Esperanza de la Torre. I'm Manny. Manny Fontana. Bahagyang ngumiti ang dalaga at inabot ang kamay ng lalaki. I have a suggestion for you, Esperanza. What is it? Sasamahan kita sa inyo. Maari mo akong ipakilalang asawa mo. Pansamantala. Pero paano kita ipakikilala gayong ngayon lamang tayo nakita? At hindi pa kita gaanong kilala. Tsaka na mag-uusisa sila at anong sasabihin ko? Look, ang importante hindi ka na muna mag-aalala sa sitwasyon mo. Ang mahalaga lang naman ay may maipakilala ka sa kanila. Pero paano ka? I mean pagkatapos nun. Sabihin na lamang natin na kailangan ko umalis para magtrabaho. Ano, payag ka na? Saglit na nag-isip si Esperanza at napag-isip-isip niya na mas mabuti na yung solusyon kaysa magpakamatay siya. Idadamay pa niyang sanggol sa sinapupunan niya. Nakakahiya sa iyo, Manny. It's alright. Tinulot marahil ng Diyos naman naririto ako sa lugar na to sa pagkakataong to. To save you and your baby. So, okay ka na? Ngumiti si Esperanza. Thank you. She said sincerely. Sa wakas ay may paparating na pampaserong bus. Kaagad na tumayo si Manny at pinara iyon. Binuhat na rin niya ang bag ng dalaga at inalalayan itong makasakay. Imbes na sa vehicle ay sa kasunod na bahay na lamang ang baba niya. Kabababa lamang nila nang maalala ni Manny ang driver niya. Sinabi niya sa dalaga na maghahanap muna siya ng mag-aayos ng sasakyan. At sa pag-iikot nila ay nakahanap din sila. Matapos iyon, tinawagan niya ang cellphone ng driver at sinabing hintay na lamang siya sa Bicol dahil may pupuntahan pa siya. And to make their drama more convincing, dumaan muna sila sa isang shopping arcade. Bumili ng katamtamang laki ng traveling bag ang lalaki at niligyan iyon ng ilang piraso ng damit na magagamit niya. Palabas na sana sila sa shopping arcade nang mamataan ni Manny ang isang jewelry shop. Niyaya niya roon ang dalaga. Sa pag-aakalang may ibang bibilhin si Manny, sumunod lamang sa loob sa Esperanza at hinayaang tumingin ng nais nito si Manny. Habang nakontento na lamang siya sa pag-upo sa isang bakanting upuan sa gilid ng shop. May itinuro si Manny sa sales lady at nang iabot ito sa kanya,
Kaagad niyang tinawag si Esperanza. Makikita ang pagtutol sa mukha nito nang makita niya ang hawak ng lalaki. You don't have to spend your money for this. You've done enough. Hindi ko na nga alam kung paano kita mababayaran. Please, I know what I'm doing. Mas mabuti nang meron tayo nito para hindi sila magduda. Para mapanatag na rin ang kalooban mo. Ayokong sa pag-alis ko mag-isip ka na naman ng kung ano-ano. It's alright, okay? Wala akong hinihiling na anumang kapalit. I just want to help you. Nilulubos ko lang. Ani Manny at inabot ang kamay niya. Napilitan na lamang siyang sumunod sa kagustuhan nito. Pagkagaling doon, ay sumakay sila sa isang jeep na maghahatid sa kanila sa lugar ng dalaga. Alam ni Manny na hindi na rin normal ang tulong na iniaalok niya, ngunit gumagaan ang kalooban niya sa ginagawa. Hindi dinadaanan ng jeep ang asyenda kung kaya't nagpasya na lamang sila na maglakad. Sari-saring emosyon ang naglalaro sa dibdib ng dalaga. Paminsan-minsan inililingon niya ang lalaki at nginingitian na lamang para matakpan ang tensyon niya. Malayo pa ba? Tanong ni Manny dahil medyo madilim na rin ang paligid. Dagdag pang wala siyang matanaw na tao sa paligid at panay mga halaman. Medyo malapit na. Ilang saglit pa'y nakarating sila at nakarinig ng tunog ng rumaragas ang kabayo. Kaagad siyang kinabig ni Esperanza sa tabi nito. Ilang saglit pa, biglang nawala ang ingay. Nakiramdam ang dalawa. Tinanguan ni Esperanza si Manny para magpatuloy sa paglalakad, ngunit nakailang hakbang pa lamang ang binata nang maramdaman niya ang isang bagay na nakatutok sa batok niya. Sino kayo? Dahan-dahan ang napalingon ng dalawa. Binalot ng takot ang anyo ni Manny na mapagtanto niyang dulo ng shotgun ang nakaumang sa kanya. Wala siyang makuhang sabihin at napalunok na lamang habang pinagpapawisan. Papa? Anong nakabawing dalaga? Kaagad na tinanggal ni Don Pedro ang salukot niya at ibinaba ang baril. Napahalakak ito. Esperanza? Ikaw nga ba? Masayang tanong nito at inawang ang mga braso. Ako nga, Papa. Anya at kaagad na yumakap sa ama. Na makakalas ay sinugod niya at sinuwid ng tingin ng ama. Lalo kang gumanda. Mundik na kitang hindi nakilala. Akala ko may nakapasok na mga rebelde na sa asyenda. Bakit hindi ka man lang nagpapasabing darating ka pala? Natigilan ng dalaga at napawi ang ngiti niya. Napatingin naman si Don Pedro sa kasama ng anak. Sino siya? Formal na ang tinig nito. Muling napalunok si Manny. Halata kasi niya ang pagiging konserbatibo ng kaharap. Papa, siya ho ang aking asawa. Lakas na loob na sabi ni Esperanza at napahagit ng labi. Tulad ng inaasahan, nabigla si Don Pedro. Kaagad nitong sinuot ang suot na salakot at nagpatiuna sa paghakbang. Anong kalokohan ang pinagsasasabi mo, Esperanza? Napasunod naman si Esperanza sa ama at hila naman niya sa isang kamay si Manny. Papa, hayaan niyo muna ako magpaliwanag, pakiusap. Tumigil si Don Pedro at nilingon ng anak. Pakiusap? Matapos mo kaming baliwalain ng pamilya mo? Anito at muli siyang tinalikuran. Nakarating na sila sa tapat ng entrance ng villa at bigla na lamang bumukas ang pintuan ng bahay. Ang kanyang inang si Juanita ang nagbukas niyon. Nakita kaagad nito ang di magandang anyo na mukha ng asawa. Anong nangyari, Pedro? Ngunit bago pa man nakasagot si Don Pedro ay napansin na rin ni Juanita ang nagmamadali sa pagsunod na si Esperanza. Kaagad namang napangiti ang ginang at sinalubong ng yakap ang anak. Esperanza, iha! Bakit hindi ka man lamang nagpasabing darating ka pala? Sinuklaan ni Esperanza ang yakap ng ina, ngunit hindi niya ito sinagot. Mainit pa rin ang ulo ni Don Pedro na tumuloy sa kabahayan at kaagad na binuksan ng bote ng alak at tinungga. Pagkatapos ay hinubad ang salukot at hinagis iyon sa sofa.
Nakita siya ng kanyang ina na si Senyora Estelita. Kung kaya't agad na pinuna. For Diyos por Santo, Pedro, ano ba nangyarit hindi pa tayo kumakain hang hapunan? Alak na kagad ang hinaharap mo. Hindi kumibo si Don Pedro at pabagsak na naupo sa rocking chair at inuga-uga iyon. Napalingon na rin ang matanda sa pagpasok ni Juanita at nang mapansin kung sinong kasunod nito, natuwa rin itong sumalubong. Ang apo ko, Esperanza! Lalo kang gumanda, iha! Lola, anang dalaga sabay yakap sa matanda. Narinig ng mga katulong ang ingay sa salas kung kaya't napasilip sila. Si Senyorita Esperanza. Bulungan ng mga ito. Napansin niyo ni Don Pedro dahil ayaw mo na niyang tingnan ng anak dahil sa samaan ng loob. Kaagad niyang sinigawan ng mga katulong. Punyeta, anong tinitingin-tingin niyo riyan? Magsibalik kayo sa mga gawain niyo. Agad naman nagsitalima ang mga nahintakot ang katulong. Ang kanyang ina ang hindi nakatiis at muling sumita sa kanya. Pedro, ano ka ba naman? Kakarating lamang ng anak mo at may bisita pa tayo tapos ganyan ang asal mo. Ano bang problema mo? Tumayo si Don Pedro. Yang apo ninyo, Mama. Alam niyo ba kung sino ang kasama niya? Asawa raw niya. Nabigla rin si Juanita ngunit hindi nito malaman kung ano magiging reaksyon. Ngunit taliwas sa naramdaman ni Pedro ang naging reaksyon ng kanyang ina. Ngumiti ito ng maluwang. Totoo bang sinabi ng iyong ama, iha? May bagong miyembro ng pamilya natin? Ani Senyora Estelita. Alang-aling napangiti si Esperanza samantalang nanatiling tahimik si Manny. Ngunit muli na namang nabuhay ang kaba niya. Nang lumapit si Don Pedro at tiningnan siya mula ulo hanggang paa. Anong pangalan mo? Matigas sa tanong nito. Manny ho, Manny Santos. Anya na sinidyang baguhin ang apelyido niya. Manny ha? Ani Don Pedro at sarkastikong nagpatango-tango. Baka naman, Armando, pamani-mani ka pa. Kayong mga kabataan ngayon, napunta lamang kayo sa mauunlad na lugar. Nawawala ng pagpapahalaga nyo sa pinagmulan ninyo. Sa wakas ay nakuha ring makipagpalitan ng salita ng lalaki. Manny ho talaga ang pangalan ko. Muling hinarap ni Pedro ang anak. Bakit mo nagawa sa amin to, Esperanza? Yumuko ito dahil hindi pa rin pala ganun kadali ipaliwanag ang bagay na iyon. Lalo pat pawang kasinungalingan lamang ang sasabihin niya. Nainip si Don Pedro. Huwag mong sabihin na buntis ka. Imbis na tumugon, tahimik na nalaglag ang luha ni Esperanza. Ano pa ba naman ang iisipin ng lahat? At saka lamang nagsalita si Juanita. Tama na, Pedro. Nandyan ang bagay na yan. Ang mahalagay pinanindigan siya nitong manugang natin. Sige na, magpahinga na muna kayo. Saning! Sigaw nito sa isang katulong. Bakit po, senyora? Agad na lapit ng katulong. Samahan mo si Esperanza sa dati niyang silid. Ayusin mo, madali. Opo. Kaagad na talima ng katulong. Sininyasan lamang ni Juanita ang dalawa para sumunod na sa katulong. Ilang sandali pa ay dalawa na lamang sila sa silid ng dalaga. I'm sorry for all the troubles. Nahiya niyang sabi sa lalaki. Bahagyang ngumiti si Manny. It's alright, don't worry about it. Alam naman nating hindi magiging madali ang lahat sa papa mo, hindi ba? Bahagyang tumango ang dalaga. I don't know how to thank you enough. Lalo na siguro kung nagtungo ako dito mag-isa. Baka napatay na niya ako. Hindi naman niya siguro gagawin ang bagay na iyon. Maaari pero iba kung magalit si Papa. Maya-maya ay nakarinig sila ng tunog ng bell at napatingin si Manny sa dalaga. Oras na ng hapunan. Anya sa lalaki. Tayo na. Ayaw ng Papa na hindi sabay-sabay sa pagkain ng buong pamilya. Habang kumakain, inigtanong-tanong ng ilang bagay si Juanita kay Manny.
Siya nga pala iho, tagasan ka ba? Taga Maynila ho. Nasaan ang mga magulang mo? Ulila na ho ako. Hindi kumikibo si Don Pedro at mabigat pa rin ang loob sa lalaki. Sige, kumain ka ng kumain. Yan ang specialty dito. Bahagyang tango at ngiti lamang ang itinago ni Manny. Maya-maya hindi rin makatiis si Don Pedro. Ano nga palang trabaho mo? Nagkatinginan muna si Manny at sa Esperanza bago nagsalita ang una. Insurance agent ho. Napailing si Don Pedro. Trabahong walang kasiguraduhan. Paano kung hindi ka nakakakuha ng mapapasigurado mo? Sa panahon ngayon, napakahirap ng buhay. Paano mabubuhayin ang anak ko at ang magiging supling ninyo? Papa, please. Nahiyang saway ni Esperanza sa ama nang mapansing pinamumulahan ng mukha si Manny. Hindi na kumibo si Don Pedro at napalunok na lamang si Manny. Pasensya ka na iho. Sige, saka na muna ang diskusyon. Magsikain na muna tayo. Sabat naman ni Juanita. Walang imik na nagpatuloy sa pagkain ng lahat. Ngunit kahit isang pagpapanggap lamang ang ginawa ni Manny, hindi niya maiwasan ang pagkapahiya.